Gusto mo ng pampatulog? Biro niya pero seryoso kung makatingin. Lumingon ako at nagtagpo ang mga mata namin. Sa sandaling yun ay bumigay na ako. Naglapit ang aming mga labi. Noong unay banayad hanggang sa naging maalab. Hawak niya ang bato ko at ako na may gumapang ang kamay sa kanya. Nagtugma ang ritmo ng aming mga galaw. Parang matagal na naming pinapangarap ang eksenang ito. Nauwi kami sa matinding halikan, sa haplos, sa hawakan ng aming mga pagkalalaki. At doon namin natuklasan na pareho kaming magkasukat. Sa dulo ay pareho kaming nakapagpalabas ng init. Parehong hinihingal. Parehong busog sa kakaibang sarap ng sandali. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Nathan, 24 years old, at isang part-time talent para sa mga print at TV ads. Sa linya ng trabaho ko, mahalagang alagaang mabuti ang sarili, mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung anong parte ng katawan ko ang kailangang kunan sa isang project kaya dapat ay presentable at maayos palagi ang itsura ko. Malaki ang tiwala ko sa handler kong si Martin. Malaki siya sa mga agency kaya madalas may project na naibabato sa akin. Shampoo, body soap, deodorant, fast food. Mga commercial na yan halos lahat nasubukan ko na. Kahit hindi ko nakikita ang sarili kong maging artista tulad ng pinapangarap ni Martin, natutuwa na rin ako sa kinikita ko at sa mga exposure. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Martin. Excited ang boses niya. Nakuha raw ako para sa isang mouthwash commercial. Hindi lang simpleng project ito. Maganda ang offer, may character role, at mahaba ang exposure. Para kay Martin, ito na raw ang stepping stone para makilala ko ng mas malawak. Matapos ang regular na trabaho ko na araw na yon, nagkita kami ni Martin sa isang coffee shop sa Glorieta. Inabot niya sa akin ang ilang set ng damit para sa shoot. Itong mga damit na to, suotin mo sa shoot para mas angat ang araw mo sa mga advertisers, bili ni Martin. Dalhin mo rin yung dalawang sapatos na ginamit mo nung nag-audition ka last time. Make sure na i-workout natin tong project na to, Nathan. Malaki ang chance na makagawa ka ng pangalan dito. Nakatingin siya sa akin na parang mas determinado siya kaysa sa sarili ko. Si Martin, pangarap niya akong sumikat bilang artista. Ako naman sapat na sa akin ang pagiging part-time model. Hindi kasi iyon ang landas na gusto ng mga magulang ko para sa akin. Pero ngayong hawak ko ng mga damit para sa shoot ay may kakaibang excitement akong nararamdaman. Baka nga tama si Martin. Baka ito na ang pagkakataon ko. Kinabukasan araw ng Biyernes, isang araw bago ang shoot. Habang naglalakad ako sa Ayala Avenue papunta sa bus stop ko pa uwi, hindi inaasahan ang isang bagay na nangyari. May isang lalaking nagtuturo ng direksyon mula sa isang dayo. At sa lakas at bilis ng kanyang pagturo ay di ko na iwasan na tamaan ng kanyang relo ang aking bibig. Ramdam ko agad ang kirot. Napansin ko na may pingas sa isa kong ngipin. Kinabahan ako. Isang araw na lang at shoot na. Agad kong tinawagan si Martin at ipinalam ang nangyari. Maghanap ka agad ng dentista ng makakapag-ayos ng ngipin mo ha. May cash ka ba dyan? Unahin mo na yan ngayon. Hindi pwedeng may usog ang shoot bukas. Tandaan mo, big break mo to. Badiin niyang bilin. Nagtungo ko sa ilang dental clinic sa paligid. Pero sa bawat pinasukan ko, lagi may hadlang. Either nasa waiting list, walang dentist, o kailangan pa ng appointment. Habang lumalalim ang oras, pakiramdam ko lalo ding lumalabo ang tsansa ko. Mag-aalas 6 na ng gabi at unti-unti nang nagsasara ang mga klinika. Muli kong tinawagan si Martin at ikinuwento ang sitwasyon sa kanya. Halata ang pag-aalala niya sa kanyang boses.
Sige, hahanap ako ng kakilala na makakatulong. Abangan mo tong tawag ko ha, sabi niya bago ibaba ang telepono. Nagdesisyon akong pumasok muna sa isang fast food at kumain habang naghihintay. Nasa gitna ako ng pagnguya ng burger nang biglang tumawag ulit si Martin makalipas lang ang 20 minuto. Anak, nasan ka na banda? May nakausap akong dentist, nirefer ng kaibigan ko. Nasa bahay lang ang clinic niya kaya napakiusapan na kung pwedeng pumunta ka kahit late. Saan banda, Martin? Agad kong tanong. Sa Fairview, isasend ko agad ang address at contact niya, sagot niya. Agad akong nagpasalamat at binaba ang tawag. Fairview? Mula Ayala, mahaba-habang biyahe. Pero wala na ako ibang choice eh. Nang ma-receive ko ang address, nakita ko ang pangalan ng dentist, Dr. Carlo Castronuevo, at malapit lang sa SM Fairview. Sumakay ako ng point-to-point bus para mabilis ang biyahe. Habang nakaupo, dinukot ko ang cellphone at agad kong inad sa Viber si Doc Carlo. Sa isip-isip ko, hindi ko alam kung matutuwa ako o kakabahan. Ang alam ko lang, nakasalay dito ang bukas ko. Nag-message agad ako kay Doc. Doc Carlo, Nathan here. Ako po yung pupunta later to fix my chipped tooth. Makalipas ang ilang minuto ay nag-reply siya. Yes, I was informed by my friend of Martin. Around what time will you arrive? Agad akong samagot. Probably 9:30, Doc. I'm here around Guadalupe area by bus. Mabilis din siyang bumalik ng mensahe. I doubt you will arrive here by 9:30. Just take a nap then call me if you are within the area. Hindi ko alam kung hiya o inis ang dapat kong maramdaman sa sinabi niya. Naiintindihan ko naman. Abala rin siya at ginulo pa siya ni Martin. Pero ang totoo, desperado ako at siya na lang ang pag-asa ko. Mag-aalas 11 na nang makarating ako sa Fairview. Dala ng malayo at grabe pang traffic dahil sa malakas na ulan. Pagbaba ko ng terminal ay ramdam ko pa rin ang buhos ng ulan. Pilit akong nagbubook ng Grab pero walang available. Kaya napilitan akong mag-angkas papunta sa klinik. Kung hindi ko yun papatulan baka sobrang late na ako. Pagkarating ko sa tapat ng bahay klinik ay sarado na ang pintuan. Tumawag agad ako. Dok, andito na po ako sa labas ninyo. Sumagot siya. Ay wait, sige, lalabas na ako. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto ng bahay. Si Doc Carlo, nakapantulog. Hawak ang payong ay sinalubong niya ako sa gate. Tara, pasok. Dito ka na dumaan sa bahay papunta sa klinik, wika niya. Pasensya na Doc, nalita ko. Sabi ko, halos nanginginig sa lamig. Okay lang. Malayo naman talaga dito tsaka malakas pa ang ulan. Basa ka pa nga yata, sagot niya. Okay lang naman Doc. Kailangan ko lang talagang maayos tong ngipin ko ngayon. Gosi ka bukas? Tanong niya bigla. Nagulat ako na pamilyar siya sa termino ng auditions. Actual shoot na Doc, sagot ko. Naku, tugon niya. Sabay kuha ng tuwal sa gilid. Ganito muna, baka magkalagnat ka pa niyan. Pahiramin na rin muna kita ng damit. Sinamahan niya ako papunta sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng paret ng t-shirt at shorts at sabay abot sa akin. Naupo siya saglit sa gilid ng kama habang hinihintay ako magpalit. Wala naman akong mali siya. Sanay na akong magpalit sa harapan ng kahit sino man. Parte na ng auditions at ng trabaho. Ang mahalaga ay mairaos ko ang gabing ito. Habang nagbibihis ako ay nagtanong siya. Taga saan ka ba? Taga Makati, Doc Carlo, may klikong tugon. Saan ang shoot niyo bukas? Dito lang sa scout area sa QC. Ngumiti siya. Carlo na lang. Suot mo na nga damit ko, Doc pa rin tawag mo. Magkasing edad lang naman halos tayo. Konti lang ang itinanda ko sa'yo. Napangiti ako at tumango. Okay. Carlo. Habang tinutungo namin ang hallway papasok sa klinik ay napansin ko ang napakaraming litrato ni Carlo na naka-frame sa pader. Mga larawan niya kasama ang mga batchmates sa dentistry school,
ilang certificates, at mga photo na halatang pinagmamalaki ng kanyang pamilya. Pagdating namin sa mas maliwanag na bahagi ng klinik ay mas nasilayan ko ang aking kagwapuhan ni Doc. Chinito, may magandang ngiti, at pares ng ngipin na parang kopya ng advertisement mismo. Matangkad din siya, halos sing taas ko na 5'10". At kahit nakapajama at malawag na puting t-shirt lang, lutang pa rin ang karisma at kisig niya. Tuloy-tuloy siyang naglalatag ng mga gamit. At bigla niyang pinasag ang katahimikan. Anong huling project mo? Tanong niya. Potato chips, last November, sagot ko. Napagdagdag pa ako ng biro. Ikaw, Doc? Pwede ka rin mag-model Bakit di mo subukan? At agad ko na-realize ang sinabi ko at napangiti na lang siya. Nung pagkangiti niyang yun ay pinaupo niya rin ako sa dental chair. Gargle ka muna, sabi ni Carlo sabay abot ng baso na pangmumog. Matapos kong magmumog ay sinuri niya ang ngipin ko. Medyo malaki ang pagkakapingas pero kaya natin to. Ayusin ko at linisin na rin natin lahat para pantay ang kulay, sabi niya. Sa totoo lang ay hindi ako komportable sa mga dental visits. Madali akong mangilo sa gamit nilang mga aparato. At yun na nga ay nagsimula si Carlo na maglinis. At sa unang ikot pa lang ng panglinis niya ay napaunat ako ng braso sa sobrang ngilo. Hindi ko sinasadya na matamaan ang hita niya. At dahil nakahilig siya papalapit sa akin ay halos sumagi ang kamay ko sa sensitibong bahagi niya. Wala siyang reaksyon. Parang wala lang. Ako naman ay halos mamula at pinilit na wag gumalaw. Mabilis lang yun pero ramdam ko pa rin ang kakaibang kaba at init. Maya-maya ay nagsalita siya. Masakit ba? Tanong ni Carlo. Umiling lang ako at nag-thumbs up bilang sagot. Ganito na lang, sabi niya. Sabay umupo sa tabi ko. Hawak ka dito sa hita ko. Kapag medyo masakit o nangingilo, pisilin mo para hihinto ako. Kakaiba ang pakiramdam. Nakatutok ang kamay ko sa hita niya habang nakatitig siya sa akin. Tila may ibang usapan ng mga mata namin. Parang mas malalim kaysa sa simpleng pasyente at dentista na magkaharap. Maya-maya ay inayos na ni Carlo ang pingas ng ngipin ko. Ang likot naman ng dila mo. Siguro tuwang-tuwa ang girlfriend mo. Pero may mga saglit. Utos niya na may halong pang-aasar. Napatitig lang ako sa kanya. Nakatukod pa rin ang kamay ko sa hita niya. Halos umabot na sa singit. Paminsan-minsan ay naiipit yung kamay ko ng matitigas na abs niya tuwing lumiliyad siya. Okay, ayan, tapos na. Check mo kung okay sa pangkagat mo, sabi ni Doc sabay dagdag pa. Pwede mo na ring alisin ang kamay mo sa hita ko Ngumisi pa siya na para bang lalong nanunukso. Para akong binuhusan ng hiya. Napasarap ako sa pagkakakapit. Hindi ko na napansin kung tama ba ang ayos ng ngipin ko. Natahimikan ng bumalot maliban lang sa malakas na lagaslas ng ulan sa labas. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwede magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Pagkabawi ko ng kamay ko ay inabot niya ang sa akin ng salamin. Ngumiti ako habang sinisipat ang ayos ng aking ngipin. Salamat, Carlo. Magkano pala? Tanong ko habang lumilingon sa kanya. Nahuli ko siyang nakatingin pababa. Eksakto sa bukol sa shorts ko na pinahiram niya sa akin. Dahil sa lamig ng panahon at tipis ng tela, halatang bumabakat yun. Okay na, kami na ni Marty na mag-uusap. Mabilis niyang sagot. Halatang natataranta. Nakakahiya naman, sabi ko. Sabay dugtong. Ganito na lang.
May nakita kong coffee shop malapit sa inyo. Libre kita ng kape. Ngumiti siya. Lakas ng ulan, no? May kotse ka ba? Tsaka, bawal ka muna sa kape. Masisira yung ngipin mo at baka magka-stain pa yung ginawa ko. Ah, oo nga. Sagot ko. Sa totoo lang kasi, gutom na ako. Mula pa biyahe, hindi pa ako kumakain. Kumulo ang tiyan ko at narinig yun ni Carlo. Malakas ang ulan, mukhang di ka pa naghahapunan wika niya. Mabuti pa, kumain ka muna rito at magpalipas ka na rin ng gabi. Nakakaya naman sa'yo, pati na sa mga kasama mo dito sa bahay, sagot ko. Alam mo, sayang lang ang pinagod mo kung magkakasakit ka pa bukas. At isa pa, ako lang ang mag-isa rito. Nasa Hong Kong ang parents ko ngayon, sagot niya. Nakatingin ng diretso sa akin. Di na ako nagpakahiya pa. Sumama ako kay Carlo papunta sa kusina. Habang bumabalik kami mula sa hallway ay napansin ko uli ang mga larawan niya. Mga kuha sa school, mga certificate, ilang family pictures, at mga ilang pamilyar na litrato na parang nakita ko na dati. Lalong tumibay ang impresyon ko na seryoso at masipag siyang tao. Pagdating namin sa kusina ay agad niyang ininit ang pasta sa microwave. Pasensya ka na wala akong niluto Ito lang meron dito, sabi ni Carlo. Ako ang dapat mahiya Ang dami ko nang abala sa'yo, sagot ko. Nagkaroon kami ng konting kwentuhan tungkol sa pagiging dentista niya, sa trabaho ko sa opisina, at sa mga karanasan ko sa pagmamodelo. Magaan ang usapan. Parang matagal na kaming magkakilala. Pero bigla akong natigilan. Shucks! Bulalas ko sabay hawak sa ulo ko at inom ng tubig. Bakit, Nathan? Tanong niya, halatang nag-aalala. Yung shoot bukas 9 AM. Yung mga damit ko nasa sampahin sa apartment. Malamang basang-basa na yun sa lakas ng ulan. Kailangan ko umuwi at baka matayo ko pa yun. Sagot ko halatang kinakabahan din. Umiling si Carlo. Huwag ka na magpagod. Kung uuwi ka pa, baka mawalan ka pa ng pahinga at magka-eye bags ka pa. Andito naman ako. Marami akong damit at sapatos dyan. Mukhang magkasukat naman tayo. Pahiramin na lang kita. Napangiti ako. Talagang ayaw mo kong pauwiin Hiro ko sa kanya. Matapos kumain ay inaya niya ako sa basement. Pagbukas niya ng ilaw ay bumungad sa akin ng napakaraming damit at koleksyon ng mga sapatos. Mala department store sa dami ng pagpipilian. Wow! Bakit ang dami mong damit? Tanong ko. Ngumiti lang siya at hindi agad sumagot. Tumulong siya at pumili ng mga damit at isa-isa itong inabot sa akin. Ito, bagay sa ito. Sabi niya sabay abot ng ilang pares. Wala akong mapili sa dami, kaya inalalayan niya ako ng magpapalit-palit. Bawat sukat, akma sa katawan ko. Sa bawat tingin niyang habang sinusukat ko ang mga damit ay ramdam ko may kakaibang titig siyang tinatago. Nakapili rin ako ng susuotin. At sa likod ng simpleng gabing yun ay may tensyon ng unti-unting nabubuo. Nagpunta kami sa kwarto niya at nagpa siyang magpahinga. Siya, diretsong humiga sa kama. Ako naman ay naglatag na lang sa sihig. Lumipas na ang halos 1 oras pero hindi pa rin ako madalaw-dalaw ng antok. Ang dami kong iniisip. Pamamalagi sa ibang bahay, excitement para sa shoot bukas, halong kaba, at higit sa lahat, ang alaala ng pagkakadampi ng kamay ko kanina sa pagkalalaki ni Carlo. Paulit-ulit na bumabalik yun sa isip ko. Dahilan para pihit ako ng pihit sa aking kinahihigaan. Napansin niya siguro ang kaluskos. Lumingon siya mula sa kama niya at tinanong ako. Gising ka pa? Hindi ka ba makatulog? Hindi sagot ko. Hindi ka ba komportable dyan sa sahig? Tanong niya. Okay lang naman, may mga naiisip lang ako, paliwanag ko. Anong iniisip mo? Usisa pa niya. Bago pa man ako makasagot ay bumangon siya at tumabi sa akin sa sahig. Tahimik lang kami saglit. Tanging ilaw mula sa poste sa labas ang nagbibigay linaw sa aming silid.
Ramdam ko ang init ng hininga niya sa lamig ng paligid. Gusto mo ng pampatulog? Biro niya pero seryoso ang pagkakatingin. Nilingon ko siya at nagtagpo ang mga mata namin. Sa mga sandaling yun ay bumigay na ako. Naglapit ang aming mga labi. Nag-umpisa ng banayad hanggang sa naging maalab. Hawak pa niya ang bato ko at ako na may gumagapang ang kamay sa katawan niya. Nagtutugma ang ritmo ng mga galaw namin. Parang matagal na naming pinapangarap ang eksenang ito. Nauwi kami sa matinding halikan. Sa mga haplos, sa hawakan ng aming mga pagkalalaki, at doon namin natuklasan na pareho nga kami magkasukat sa baba. Sa dulo, pareho kaming nakapagpalabas ng init. Parehong hinihingal at parehong busog sa kakaibang sarap ng sandali. Humiga kami pagkatapos at magkatabi. Yung tanong mo kanina, sabi ko habang naghahabol ng hininga. Ano yun? Tugon niya. Tungkol sa dila, paalala ko. Ngumisi siya. So, may girlfriend ka nga? Biro niya. Wala akong karelasyon. Tsaka hindi yun ang ibig ko sabihin, sagot ko. Ano pala? Kulit niya. Kung good kisser ako dahil sa likot ng dila ko. Pilyo kong sagot. At nagkatawanan kami. At sa bandang huli ay nakatulog kami magkayakap. Sa gitna ng malamig na gabi at malakas na ulan. Kinabukasan ay nagising ako sa malakas na tunog ng cellphone. Si Martin tumatawag. Hello, Nathan! Gising ka na ba? 7:00 na ng umaga ha. Wag na wag kang maliliit at malaking shoot to. Sigaw niya sa kabilang linya. Napabalikwas ako ng bangon. Oo, papasok na, sagot ko kahit halatang bagong gising pa lang. Nagmadali akong maligo. Sabay kaming pumasok ni Carlo sa banyo. Pero inunahan ko na siya ha. Walang kung ano-ano to ha, biro ko. Importanteng lakad ko ngayon, bawal ako malate. Natawa siya at hinayaan ako matapos. Pagkalabas ko ay agad ako nagbihis gamit ang mga damit na pinahiram niya. Hinatid niya ako gamit ang kanyang sasakyan papunta sa studio. Sakto lang ang dating namin bago mag-umpisa ang call time. Sa bungad ay sinalubong kami ng mga tao mula sa production team. Nathan! Bati ng isang staff. Sabay tingin kay Carlo. Uy, Carlo, ikaw pala. Nagulat ako. Magkakilala kayo? Tanong ko. Ngumiti lang si Carlo. Nag-aayos ako para sa shoot ay doon ko nalaman ang totoo. Si Carlo pala, bukod sa pagiging dentista ay gaya ko part-time talent din. Kaya pala ang dami niyang litrato at damit. Nakasama ko pa nga raw siya sa audition para sa Potato Chips project na ako naman ang nakuha. Natapos ang shoot na gabi na. Pag uwi ko sa apartment ay agad kong nilabhan ang mga damit na hiniram ko kay Carlo. Habang nakasampay yun ay naisip ko, hindi lang pala siya dentista na nakilala ko sa alanganing oras. Isa pala siyang taong muling magpapabago na tapo ng ilang bahagi ng buhay ko. Matapos ang isang linggo ay nagpa siya akong i-message si Carlo. Gusto ko sanang isauli ang mga pinahiram niyang damit at sapatos. Nagkasundo kami na sa bahay niya ulit at takbuhan. Gaya ng unang pagkakataon ay ginabi na naman ako sa biyahe mula Makati hanggang Fairview. Ang layo talaga eh. Pero hindi ko inalintana. May parte sa akin na sabik at muling makita si Carlo. Pagdating ko sa bahay niya ay mainit ang naging salubong. Pasensya na at ngayon ko lang naibalik. Sabi ko habang inaabot ang malinis at maayos ng mga gamit. Okay lang, sagot niya. May ngiting hindi maipinta. Mas mabuti ngang ikaw mismo ang nag-abot. Lumalim ang gabi. At gaya ng una kong pamamalagi roon, ay doon na rin ako neto pinatulog. Pero ngayong pagkakataon, hindi natapos sa kwentuhan. Sa gitna ng katahimikan ay nauwi kami sa isa't isa.
Sa dental chair na dati gamit sa trabaho, doon ako unang umangkla kay Carlo. Halika na puno ng pananabik. Yapusan na walang preno. Wala nang pakialam kung saan kami magsimula o matatapos. Bawat sulok ng kwarto, bawat sandali ng gabi ay sinulit namin. Buong magdamag kaming nagpasaya. Hinayaan ang katawan namin na mag-usap sa paraang mas matindi pa kaysa sa salita. At sa bawat sandaling yun, alam kong hindi na simpleng pasasalamat lang ang dahilan pagbabalik ko sa bahay niya. Kinabukasan ay magaan ang ihip ng hangin sa loob ng bahay ni Carlo. Tahimik kaming pareho. Abala sa pag-aayos ng hapagkainan para sa agahan. May mga titig na nagtatagpo, pero walang salitang maibigkas agad. Nang siya na ang unang nagsalita. Nathan, masaya ako kagabi, sobra. Pero siguro, wag na muna tayo maglagay ng label. Tumango lang ako. Pilit na pinapakalma ang sarili. Gets ko, Carlo. Hindi pa ako handa sa commitment at ang dami ko ring inaasikaso sa karir ko. Siguro sa ngayon, for fun lang muna tayo. Nagkatitigan kami uli at doon ko nakita ang parehong damdamin. May attraction, may connection, pero pareho kaming hindi handa sa kasunod na hakbang. Nagkasundo kami na ituring itong alaala at hindi obligasyon. Na minsan, may mga taong tumadaan sa buhay natin na parang mag-iwan ng saya at hindi para manatili. Hindi lahat ng ugnayan ay kailangang mauwi sa relasyon. May mga tao at karanasan na dumarating para magturo sa atin ng halaga ng kasalukuyan. Na minsan, sapat na ang maging totoo at masaya, kahit panandalian lang. Ang mahalaga, may respeto at pag-unawa tayo sa isa't isa. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.